Isang mabiyayang pagbati ng magandang gabi sa bawat isa at sa bawat kapatiran na nasa kanilang tahanan, sa kanilang kinaroroonan, sa kanilang gadgets at computers na sumusubaybay at nakikibahagi sa ating gawain ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa sa ating gawaing prayer meeting. At isang pagbati rin ng Merry Christmas sa bawat isa. Sa buwang ito tayo po ay nagdidiwang ng kapanganakan ng conception ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po muna ay manalangin. O Diyos, sa manaming banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat na Ikaw ang aming Diyos na naging matapat at mabuti sa aming buhay. Sa nakalipas na mga araw, sa pagkaloob ng aming pangangailangan sa proteksyon ng aming buhay, mga lakad, at sa mga aming gawain, Ikaw, Diyos, na kaloob ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa. Salamat muli sa pagkakataon sa gabing ito na kami po ay makapagpatuloy sa gawaing prayer meeting. At dalangin namin ang iyong pangunguna, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, maging sa aming buong programa. Kanawa, Panginoon, ang magpala, lalo na sa salita mula sa banal na kasulatan na aming pag-aaralan. Loobin mo sa tulong ng banal na Espiritu na ito po ay aming matutunan maging pagpapala sa aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming itinataas, sinasamba, pinupuri at niluwalhati sa oras na ito. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihang gabay ng banal na Espiritu. Amen. Kaya sa gabing ito, ating talakayin sa ating mensahe ang pagbagsak ni Haring Josiah. Ito ay naging hari sa Juda. Ang ating talata sa ikalawang Kronika o 2 Chronicles chapter 26 verse 16 sinasabi, ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Sa background po ay si Josiah ay naghari sa Juda sa edad na 16 na taon sa loob ng 52 taon. Ang kanyang ama, nabanggit sa talatang 1, si Amaziah, at ang kanyang ina si Jecoliah na taga Jerusalem. Sa talatang 4, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. So nagsimula siya sa mabuting paghahari na siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng Panginoon. Sa talatang 5, siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa karawan ni Zacarias na siyang mainam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. So si Josiah sa kanyang paghahari sa pamamagitan ni Zacarias na mainam sa pangitain sa Diyos, siya ay nagkukonsulta sa Panginoon. Hinahanap niya ang Panginoon upang magkonsulta sa pamamagitan ni Zacarias. Sa talatang 7, at tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo. Kaya sa pakikipagdigma laban sa Filisteo ay tinulungan siya ng Diyos sa pagkakaroon ng matagumpay na labanan. Sa talatang 6 at 7 at sa talatang 11 hanggang 14, siya ay naging malakas. At sa talatang 8, siya ay naging bantog, siya ay naging kilala. Pinagpala siya ng Diyos. At ang sabi po sa talatang 8, at ang mga Amonita ay nagsipagbigay ng mga kaloob kay Josiah. Ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Ehipto, sapagkat siya'y lumakas na mainam.
Siya ay naging maunlad sa talatang 9 at 10, umunlad siya sa agrikultura at sa paghahayupan. So umunlad ang kanyang buhay dahil sa tulong ng Panginoon. At sa talatang 14 hanggang 15, sa paggawa ng mga advanced weapons, pandigma. Nakapag-organisa ng 307,500 na mga sundalo sa ilalim ng 2,600 leaders. Kung na-organize niya ang kanyang mga sundalo. Sa talatang 15, at ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Naging malakas siya. At sa talatang 16, at nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Ito po ang naging problema dahil siya ay pinagpala at tinulungan ng Diyos, lumakas siya bilang hari, ngunit ang problema, ang kanyang puso ay nagmataas. Una po dito sa ating pagtalakay, number 1, pride goeth before destruction. Ganon ang kadalasan o ganon po talaga kapag nagmataas na, yumabang na ang tao ay mahuhulog sa kapahamakan. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanatang 18, talatang 16, ang kapaluluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. At ito po ang nangyari kay Haring Josiah. Sa Kabanatang 29, talatang 23, ang kapaluluan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Ito ay dapat iwasan. Ang pagmamataas, ang pagiging palalo at pagiging mayabang, ito ay dapat iwasan sapagkat una, despicable. Ang ibig sabihin, kakutya-kutya, kalait-lait. Kapag ang tao ay yumabang, hindi na maayos ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga sinasalita. Ang kanyang pagpapahalaga ay halos lahat sa kanyang sarili. Pagpapahalaga sa sarili, pagpapahalaga sa mga pag-aari o sa mga malapit sa kanya ng mga tao, ito ang kanyang higit na pinahahalagahan sa kanyang buhay. At kapag siya ay nagsasalita, alam naman natin at nahalata natin, kapag ang tao ay nagsasalita na mayroong kayabangan, ay hindi mabuting pakinggan. Kaya, kalait-lait, kakutya-kutya. Ang isang taong mayabang ay talagang pag-uusapan ka at hindi maging mabuting pakinggan ang kanyang mga sinasalita. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 16, talatang 6, mag-ingat kayo sa libadura o pampaalsa ng mga Fariseo at mga Sadusiyo. At sa aklat ng Mark 18:5, mag-ingat kayo sa libadura o pampaalsa ng mga Fariseo at ni Herodes. Kilala po natin ang mga Fariseo bilang mga tao na mapagkunwari. Kaya ito po ang babala ng ating Panginoon. Libadura. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung kanilang hypocrisy. Ang libadura o pampaalsa, ito ay ginagamit. Na ito po ay ang ginagamit sa paggawa ng tinapay na ito po ay lumalaki, pampaalsa, lumalaki, ngunit maraming hangin sa loob. Kaya kapag
binisat mo, ito ay nagiging maliit. So ang ibig sabihin ay hindi totoo na malaki, kundi mahangin sa loob. At ito po ang Fariseo, ibig sabihin ang kanilang hypocrisy o pagkukunwari. Ito sila ng mga self-righteous na mga tao. Kaya nakikita natin sa banal na kasulatan na sila ay nagmamalaki sa kanilang mga sarili. Mga self-righteous. Ngunit hindi po sila totoo. Mayroong kapalaluan sa sarili. Kaya nabanggit din dito si Herodes sa Mark 18:5. Ito ay kapalaluan ng mga taong ito. The more naging mayabang ang isang tao, the more magiging masama at kasuklam-suklam siya sa Diyos. Ito po yung mga egoistic or egocentric. Ang mga tao na halagang sarili lang ang mahalaga. Sila ay mga self-centered. Sa halip na Christ-centered, nagiging self-centered. At sa halip na selfless, ay nagiging selfish. Ito po ang tao na mayroong kayabangan sa buhay. Kaya sa pagyayabang, nagiging lalong masama at kasuklam-suklam sa harap ng Diyos at talagang inaayawan ng Panginoon ang pagyayabang o kayabangan sa buhay ng tao. God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Sa mga talatang 19 hanggang 21 sa 2 Chronicles chapter 26, si Uzziah ay naging kitungin. Naging kitungin siya dahil sa naging mapagmataas ang kanyang puso. Ang sabi po dito ng mga talata, simula sa 19, nang magkagayo si Uzziah ay nag-init at siya ay may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya ay nag-iinit sa mga saserdote, ang kitong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Uzziah, si Azariah na punong saserdote, at ang lahat ng mga saserdote ay nakatingin sa kanya at narito. At siya'y may kitong sa kanyang noo at kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzziah na hari ay nagkakitong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may kitong sapagkat siya ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon. At si Jotham na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na humahatol sa bayan ng lupain. Kaya ito po ang nangyari sa kanya. Dahil siya ay yumabang, siya po ay nagmataas, dahil siya ay pinalakas at tinulungan ng Diyos, ngunit siya ay sumama. Nagmataas ang kanyang puso. Siya ay pinarusahan ng Panginoon. Walang mayabang na hindi parurusahan ng Diyos. Halimbawa si Herod sa Acts 12:23 na sinasabi dito, siya ay kaagad na hinampas ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalatian sa Diyos, siya ay kinain ng mga uod at namatay. Ito ay isang halimbawa rin ng isang tao na naging mapagmataas. Siya ay pinarusahan ng Diyos, siya ay kinain ng mga uod at namatay. Kaya ganun din ang nangyari sa kay
Lucifer, kaya naging Satan, sa kay Nebuchadnezzar na pinurusahan ng Diyos dahil sa kasalanang pagmamataas o pagmamayabang. Pangalawa, pride makes a person rebel against God. Ang kapalaluan ng pride, ito ay nagiging dahilan na ang isang tao ay nagre-rebelde sa Diyos. Sa talatang 16, at siya ay sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Sa umpisa, siya ay kumukonsulta sa Diyos. Hinahanap niya ang Panginoon sa pamamagitan ng punong saserdote upang siya ay lumapit sa Diyos sa paghingi ng tulong at tinulungan siya ng Diyos at pinalakas. Ngunit, makita natin na sa huli na siya malakas na, pinagpala na siya ng Diyos. Siya ay sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Dahil kanyang pinakialaman ang gampanin na hindi nararapat para sa kanya. Ang magsunog ng kamangyan ay gampanin lamang ng mga saserdote, ngunit kanyang pinakialaman dahil siya ay nagmataas. Ang ma-pride na tao ay nakafocus sa sarili sa halip na sa Diyos. Ang rebelding tao ay ayaw sumunod sa Diyos o sa ibang mga otoridad. Ganun talaga kapag nagyabang na. Ang mga ganitong tao ay gusto nila sundin ang sarili lamang. Halimbawa si Satan doon sa Isaiah chapter 14. Nagrebelde siya sa Diyos. Si Nebuchadnezzar sa Daniel 4:30. Nang akala niya ay siya na ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Kaya siya ay naging mayabang. Si Absalom, hinangad ang trono. Nagplano ng masama para sa lugar ng kapangyarihan. Gusto mapasa kanya. Inagaw ang puso ng mga tao sa matatamis na salita at mga pangako. Kaya siya ay naproklama na hari sa Hebron. Yun ay hindi makatarungan. Sa talatang o sa number 3, pride teaches a person to exalt himself. Talagang ang taong mayabang ay yung pride na sa kanya, ito po ang nagdadala upang talagang itaas niya ang kanyang sarili. Sa tao na may kayabangan sa buhay, talagang siya lang ang magaling. Siya lang ang marunong itinataas ang kanyang sarili. Kaya sa talatang 16, sapagkat siya ay pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Kaya kanya nang inagaw ang gawain ng mga saserdote. Ang mapagmataas na tao ay palaging nakakaramdam at iniisip na sila ay mas nakahihigit at magagaling kaysa sa mga iba. Ganun talaga. Ang akala nila ay lagi sila ang magaling at nakakahigit sa iba. Kaya makita natin na talagang nandyan ang pagmamataas at ang pride sa kanilang mga sarili. Sila ay mapagmaliit. Yan po, ang ma-pride na tao ay matapobre. Kapag hindi makapuno ng kanilang paningin ay talagang minamaliit nila at kanilang nilalait at mapagsamantala sa iba. Nandyan din ang pagsasamantala. Kahit na kinikilala nila ang kanilang sarili na sila ay nakakahigit. Ngunit dahil diyan nagagawa nilang pagsamantalahan ang ibang mga tao, lalo na ang mababa sa kanilang paningin. Halos hindi na nila bigyan ng karapatan dahil mababa ang tingin nila. Gusto nila ang papuri mula sa mga tao. Yun ang gusto ng mayayabang na tao. Yung purihin siya
siya lang ang importante, na siya lang ang mahalaga. Yun po ang gusto nila. Dahil walang pagpapakumbaba sa sarili. Mataas ang tingin sa sarili at talagang gustong-gusto nila na purihin sila ng mga tao. Kahit makita natin kay Herod sa Acts 12:20-23, siya ay pinarusahan ng Panginoon. Ang sabi sa Acts 12:20-23, ito po ang sinasabi, galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga Sidon. Siya ay nagkakaisang pumaroon sa kanya. Sila ay nagkakaisang pumaroon sa kanya nang mahimok nila si Blasto na katiwala ng hari. Ipinamanhik nila ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila ay pinakakanin ng lupain ng hari. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari. Umupo siya sa luklukan at nagtalumpati sa kanila. Ang mga tao ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Siya ay kaagad na hinampas ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalhatian sa Diyos. Siya ay kinain ng mga uod at namatay. Siya ay nagtalumpati. At ang sabi ng mga tao, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At talagang kanyang ikinatuwa. Kanyang tinanggap ang papuri ng mga tao. Sa Matthew 23:12, sinasabi ng talata, ang sinumang nagmamataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang sinumang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. So, Panginoon ang gumagawa nito sa isang tao. Kapag mapagmataas ay kanyang ibababa. Kapag mapagpakumbaba ay kanyang itinataas. Yun ang ating Panginoon. So, dadako na tayo sa pang-apat. A proud person is proud to accept his fault. Ang ibig sabihin ay talagang kapag ang isang tao ay ma-pride, talagang hindi siya makatanggap ng kanyang pagkakamali. Makita natin si Uzziah sa talatang 18, si Uzziah ay sinaway ng mga saserdote. Sinaway siya dahil siya ay magsusunog ng kamangyan na ito ay gawain ng saserdote. Kaya siya ay pinagsabihan. Ngunit sa talatang 19, nang magkagayo si Uzziah ay nagalit. Siya ay nag-init dahil sa kanyang pride. Kung sino ang may kasalanan ay siya pa ang matapang. So ganun nga, nagkamali na nga si King Uzziah, ngunit siya pa ngayon ang nagalit. Hindi mapagsabihan, yun po ang sinyalis ng isang ma-pride na tao. Kinakampihan ang sarili kahit mali at naghahanap pa ng kakampi. Yun po kung minsan talaga ang problema dahil kapag hindi makatanggap ng kanyang pagkakamali, hindi mapagsabihan, nagagalit pa at maghahanap pa ng kakampi niya. Kaya nagiging magulo, ito po ay dahil sa pride. Sa halip na maayos ang problema, ay lalong lalala. Lalo kung maghahanap pa ng karamay sa kanyang kamalian, ay talagang hindi naaayos ang problema. Ang ma-pride na tao ay hindi umaamin ng pagkakamali dahil takot mapahiya. Yun po ang egoistic na tao, self-centered, talagang takot mapahiya, kaya kahit alam niyang mali siya, ay talagang pagtakpan niya at kakampihan niya ang kanyang sarili sa halip na aminin upang maging maayos. Ayun po ang gusto ng Panginoon. Ngunit ang nangyayari, ayaw mapahiya, walang tapang upang
aminin ang kanyang pagkakamali, ang malaking problema ay ang pride sa buhay. Ang pride ay sa dyablo. Ito ay sa laman, flesh. It brings a person into bondage of sin. Yun ang totoo kapag ang isang tao ay ma-pride, pinapairal talaga ang pride. Dahil ang pride ay lumang pagkatao, laman, at yun po ay sa dyablo. Siya ay namumuhay na sa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Pride is egotism. Ang ibig sabihin ay talagang nakafocus lang sa sarili. Sarili lang ang importante. At ayaw ng Panginoon. Lalo na sa ating mga mananampalataya. May pride tayo dahil sa lumang pagkatao na nasa atin. Nandyan yan. Ngunit, huwag natin pairalin ang pride sa ating mga buhay. Sa halip ay paglabanan natin ito. Alam po natin, ang patungkol sa ating kalalagayan, kapag umiiral na ang ating lumang pagkatao, umiiral na ang ating pride sa buhay. At kung minsan ay talagang mahirap paglabanan, ngunit ang nararapat po talaga gawin natin bilang mga mananampalataya ay supilin natin ang laman, supilin natin ang ating lumang pagkatao, supilin natin ang pag-iral ng pride sa ating mga buhay. Sapagkat wala ang pagpapala ng Diyos kapag tayo po ay namumuhay na may pagmamataas, pagmamalaki sa ating sarili. Yun po ay hindi natin pinahahalagahan ang biyaya ng Diyos. Ngunit ang buhay Kristiyano, tayo ay nasa biyaya lamang ng Panginoon, biniyayaan lamang tayo ng Panginoon. Wala po tayong karapatan at wala tayong dahilan upang magmataas. At nakikita po natin, ayaw na ayaw ng ating Panginoong Diyos at kanyang pinarurusahan ang kayabangan ng isang tao. Ngunit siya ay mabiyaya sa mga mapagpakumbaba. Ayun po ang paalaala sa atin, po rin ng Panginoon, sa buhay ng isang hari, sa kahiraan ng Juda. Yan po si King Uzziah na siya talaga ay pinarusahan ng Diyos ng ketong hanggang sa kanyang kamatayan dahil sa pride. Okay, manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa paalaala mo sa amin, sa salita mo na aming napag-aralan, sa halimbawa sa buhay ni Haring Uzziah, kung paano siya po ay nagsimula ng maayos sa kanyang paghahari dahil siya po ay naghahanap ng iyong instruction o ng iyong tulong, O Diyos, at siya po ay umunlad sa kanyang buhay. Siya ay naging malakas sa kanyang kaharian dahil lamang sa iyo pong tulong. Ngunit, nagbago ang kanyang puso. Naging mapagmataas dahil sa kanyang narating sa tulong mo. Nakakalungkot na siya po ay nagwakas sa masamang kahinanatnan ng kanyang buhay at paghahari. Ito ay paalaala, babala sa amin, Panginoon, na ito po ay aming iwasan sapagkat ito ay iyong kinasusuklaman. Kung minsan hindi namin maiwasan sapagkat nandyan ang aming ego, nandyan ang aming lumang pagkatao at laman. Nandyan ang pride sa aming puso. Ngunit, salamat sapagkat ikaw ay may mga paraan upang kami ay tulungan. Ito ay aming masupil sapagkat ito ay laban sa iyong kalooban. At salamat sapagkat ikaw ay mabiyaya at mabuti sa mga mapagpakumbaba. Nagpapasalamat kami, Panginoon, maging sa mga nakaraang araw sa biyaya mo sa aming buhay.
lalo na sa araw ng Sunday na kami po ay nakapaglingkod sa iyo, nagamit mo ang aming buhay para sa iyong kapurihan at kalulhatian sa aming paglilingkod at pananambahan. Ikaw ang aming itinaas at sinamba sa aming buhay at sa aming mga gawain. Salamat sa mga protections na aming naranasan sa mga daan, sa mga biyahe, sa aming mga lakad, maging sa aming pananatili sa aming tahanan. Alam namin kahit saang lugar mayroong panganib. Ngunit salamat sapagkat kami, O Diyos, ay iyo pong iningatan. Nagpapasalamat kami sa kalakasan na iyong pinagkaloob, kalusugan na kami po ay nakagawa ng mga bagay na aming gawain. At salamat din sa provisions mo sa aming mga pangangailangan sa nakaraang mga araw. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, O Diyos, sa mga katugunan ng mga panalangin. Panalangin sa mga kapatiran, sa mga nangangailangan, sa mga gawain, sa mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran na nangangailangan ng tulong ng panalangin. At salamat sapagkat iyong trono ay bukas upang kami ay makalapit. Salamat sa iyong pagsagot, Panginoon, sa aming mga panalangin. At sa gabing ito, muli naming inutulog sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga gawain. Sa darating na Sunday, amin pong mga worship services. Tulungan mo po ang iyong mga lingkod sa kanilang mga preparasyon, sa mensahe na ibahagi sa aming mga worship services sa darating na Sunday. Ang bawat speakers, Panginoon, ay bigyan mo po ng biyaya at wisdom, kalakasan ng Diyos at lalo ang protection din. Nawa ang mensahe na kanilang dadalhin ay maging pagpapala sa iyong mga anak at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan lamang, tulong gabay ng Banal na Espiritu. Magawain po namin sa Sunday Bible School, sa bawat departments. Ito po sa aming iglesia. Sa iyo po namin dinadala at pinagkakatiwala din. Ikaw po ang magpala sa pagtuturo ng iyong salita sa bawat ginagamit mo, Panginoon, ng mga guro sa aming Sunday Bible School. Pagkalooban mo ng biyaya, karunungan, kalakasan sa kanilang pagtuturo ng Panginoon. Biyayaan mo na maging malago ang gawain, ang CE ministry ng aming iglesia. Ikaw din po mag-provide ng pangangailangan, financial, pang masuportahan ng mga gastusin, pang patuloy, Panginoon, na maisagawa ang mga programa at ministeryo ng aming iglesia, lalo na sa Christian Education Ministries. Dalangin po namin din ang amin pong prayer meeting na ito. Salamat na kami po ay kapagpapatuloy sa ganitong gawain, pag-aaral na yung salita at mga panalangin sa mga katotohanan na yung pong ibinabahagi at naway makatulong ito sa paglago ng bawat isa sa amin. Ang Thursday class na amin pong patuloy din, O Diyos, na sinusuportahan at nadalangin ang mga nais na matrain sa pamagitan ng pag-aaral ng mahalagang katotohanan upang matuto at maging karapat-dapat na maglingkod sa iyo, Panginoon, sa mga ministeryo, sa mga kaiglesiyanan. Kaya pagpalain mo ang pagtuturo sa Thursday class sa panguna ni Pastor Rene at maging once a month na Thursday class sa pagtuturo ni Pastor Nasita. Dalangin din namin, O Diyos, ang bawat isa sa kanila pong pagnanais na pagkalooban mo ng katalinuhan na matuto, O Diyos, upang sila ay makapagturo din ng iyong salita sa kanila pong mga ministeryo na
ginagampanan. Ang aming mga Bible studies and outreaches, amin din po pinapanalangin ang iyo pong patuloy, Diyos, paging mabiyaya. Pag-ingat sa mga daan at lakad, biyahe ng iyo pong mga lingkod sa pagpunta sa mga outreaches sa Villanueva Residence. Patuloy namin pinagpipray, pag-iingat mo sa iyo pong mga ginagamit, malingkod sa pagtuturo, at ganoon din, Panginoon, sa San Mateo, Rizal, sa pangunan na pastorin ni Pastor Jess, Brother Bart, at iba pa nilang mga kasama, si Brother Bong. At salamat, Panginoon, sa mga binubuksan mo na mga ministries. At patuloy ikaw mag-sustain. Ito po, Diyos, ay magagampanan. Marami ang mga gawain. At ikaw din, Panginoon, ang magkaloob ng mga manggagawa. At maging sa gawain sa Calamba, O Diyos, dalangin po namin ang pangailan ng full-time worker, full-time pastor, at ang mga programa at pangangailangan ng financial sa pagpapatuloy sa gawain po doon. Maging ang gawain sa Panikitarlac, sa pagtulong nila Pastor Rene, Pastor Jess. Ingatan mo sila sa kanilang mga pagbibiyahe at pagpalain din, Panginoon, ang mga gawain po doon, lalo na ang kanilang pagmimisyon. Kapong mag-ingat sa bawat isa at talangin namin ang provision mo at ang paglago din ng gawain doon, lalo na ang paghayo sa pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaligtasan. Dalangin namin din, Panginoon, ang financial na pangangailangan ng aming iglesia, lalo na sa pagsuporta sa mga missionaries, sa mga missions, mga pangangailangan din, O Diyos, sa loob ng aming iglesia. Salamat sa provision mo at patuloy namin hiling ang iyo pong sagana ng financial na pangangailan sa aming iglesia upang may magamit. Mga church members po namin, dalangin namin ang paglago spiritual ng bawat isa sa mga programa, fellowship namin, Panginoon, at mga Sunday activities na ito ay makakatulong sa pagpapatibay, pagpapalago ng bawat isa. Ganon din ang kalusugan ng bawat isa, pag-ingat laban sa mga karamdaman, lalo na sa panahong ito. Sa mga may sakit, Panginoon, dalangin namin ang iyong pagpapagaling, pag-iingat, lalo na sa aming mga senior citizens sa mga panahong ito. Ang pagsustain mo ng iyong biyaya sa bawat isa, lalo na sa mga mayroong nararamdaman. Ikaw din po, Diyos, ang magbigay ng kapayapaan ng isipan, maayos na pakiramdam, at kasiyahan sa buhay. Ganon din ang mga hanap buhay ng aming mga kapatiran, mga negosyo. Ikaw din po, Diyos, ang magpala sa kanila. At dalangin namin ang kanila pong mga pagtatrabaho, pagkalooban mo ng kalakasan ang bawat isa. Ganon din, O Diyos, ang safety, lalo na ng aming mga estudyante at ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lumalabas sa aming tahanan. Ingatan mo sa mga pagbibiyahe, lalo na sa mga panahong ito, O Diyos, na marami ang mga magbibiyahe sa pagkaroon ng bakasyon, pag-uwi sa mga probensya. Ikaw pong mag-ingat sa biyahe ng bawat isa, Panginoon. Sila ay maging maayos at ligtas sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang mga Bible schools, lalo na sa Lubao at sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon. Pagpalain mo ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral at ang mga tagapagturo, o Panginoon, ay matrain at maging
ganap na manggagawa sapagkat marami ang pangangailangan, Panginoon, ng mga manggagawa sa mga gawain. Dalangin po namin ang mga missionaries din, lalo na sa labas ng aming bansa, sa kanilang mga missions. Ingatan mo ang kanilang buong pamilya, ang bawat isa, lalo na sa kanilang mga paghayo. Dalangin namin ang kaligtasan ng mga kaluluwa na kanila pong binabahagi na ng Ibanghilyo. Pangangailangan nila, Panginoon, ikaw din po ang provide at ang protection sa bawat pamilya sa sakit at sa mga kasamaan at kapahamakan. Amin nilalapit yun, O Diyos, ang aming gobyerno, lalo sa mga panahong ito, maraming suliranin ng aming bansa. At talangin namin ang aming mga tagapamuno, simula sa aming presidente, sa vice-presidente at iba pang mga leaders ng aming bansa na sa posisyon. Aming nilalapit sila, O Diyos, sa iyo pong divine intervention. Naway tulungan mo sila, O Diyos, sa pagkakaroon ng katalinuhan at maayos na kaisipan sa pagtalakay, Panginoon, ng mga issues. Kung ano sa ikabubuti, Panginoon, ng pangkalahatan, siya pong mangingibabaw. Tulungan mo aming bansa sa pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan. At ganoon din, Panginoon, sa mga solusyon, suliranin ng aming mga bansa. Dalangin namin ang tulong mo, lalo na sa pagpapairal, Panginoon, ng hustisya sa aming bansa. At ganoon din sa mga usapin. Nawa, Panginoon, ay hindi po magwagi ang hindi karapat-dapat na mga isinusulong na hindi makatulong sa aming bansa. Kaya ikaw, Panginoon Diyos, ang mag-intervene na naway mapigilan, Panginoon, mga karahasan, mga katiwalian at mga hindi mabuting mga plano sa opposition sa amin pong administration. Dalangin namin, Diyos, ang pag-unlad ng aming bansa upang maka-ahon kami, Panginoon, sa kahirapan ng buhay sa panahong ito. Nawa ang mga programa ng aming gobyerno ay makatulong upang ang sambayan ng Pilipino ay magkaroon ng kaginhawahan sa mahirap na buhay. Dalangin din namin, Panginoon, maging ang Israel na patuloy na sa kaguluhan, ikaw din pong mag-intervene. Dalangin namin ang mga gawain po doon sa bansang ito, mga missionaries na naroon, kanilang gawain ay magpatuloy. At dalangin namin ang kaligtasan ng mga Hudyo, maging mga tao na naroon, maging sa buong panig, Panginoon, ng daigdig. Dalangin po namin ang pagtuturo at pagpapahayag ng Ibanghilyo sa ikaliligtas ng mga tao. Dahil marami po ang napapahamak, maraming nasasawi sa iba't ibang mga kaparanan, sa kaguluhan, sa mga trahedya at mga kalamidad. Dalangin namin iyo pong katotohanan ng salita ay naway patuloy na ito po ay maipaabot sa mga tao para sa kaligtasan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sapagkat ikaw ang aming Diyos na tanging malalapitan, makakatulong sa lahat-lahat ng aming pangangailangan. Ikaw din, O Diyos, patuloy na magkaloob sa amin ng kapayapaan sa buhay at kalakasan. Patuloy kami, hindi lamang sa pamumuhay, kundi sa patuloy, Panginoon, na pakikibahagi sa iyong gawain at paglilingkod. Ito lahat ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin.